sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Sa kadaldalan ko, nagbago tuloy yung music na. Hindi madali ang buhay nang may iniindang karamdaman, lalo na kapag ito'y malubha. Kaya tampok sa ating video ngayon ang ilang mga sikat na personalidad na minsan ang nasa bingit ng kamatayan at nabago ang itsura dahil sa kanilang sakit. Doc Willie Ong, ang binansagang doktor ng bayan na laging nagbibigay ng mga health tips sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at Facebook account na si Doc Willie Ong, ay nakipaglaban sa karamdaman niyang sarcoma cancer at ilang beses nang nasa bingit ng kamatayan. Ang sarcoma cancer ay pambihira o manong uri ng cancer na nabubuo sa buto at mga soft tissues sa katawan ng tao. Kabilang sa mga gamutan ni Doc Willie sa sarcoma cancer ay chemotherapy, radiation therapy at surgery. Ngunit ang pagaling ng pasyente ay depende sa uri ng cancer, edad ng pasyente at kung saang bahagi ng katawan ito tumubo. Mula sa napakamatiwasay na mukha ay bigla na lang nagbago ang mukha at pisikal na anyo ni Doc Willie Ong. Siya ay labis na pumayat at nagpakalbo dahil na rin sa in-undergo nitong mga medical procedures. Ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa stress sa kababasa niya ng mga negatibong komento ng mga bashers. Kahit nakikipaglaban siya sa sakit na cancer, naiisip pa rin ni Doc Willie ang kalagayan ng ibang mga Pilipino na katulad niyang may malubhang karamdaman. Pag-amin niya, nakakaramdam siya ng guilty feeling sa pagpapagamot niya sa ibang bansa, habang maraming mga Pinoy na may sakit ang nagdurusa sa hindi magandang healthcare system sa Pilipinas. Sa Singapore nagpapagamot si Doc Willie na labis ng hinangaan ng sistema pagdating sa usapin ng paggamot sa mga pasyente. Anya, posibleng namatay na siya kung nananatili siya sa Pilipinas dahil sa sobrang bagal ng healthcare system at pagproseso ng mga pagsusuri sa mga laboratorio. Ayon kay Doc Willie, ang resulta ng biopsy sa Singapore kaagad malalaman kumpara sa Pilipinas na inabot ng 1 hanggang 2 linggo. Sa loob ng 2 araw, natapos si Doc Willie ang kanyang PET scan, CT scan, to the echo, biopsy at kaagad siyang nabigyan ng chemotherapy na isa sa mga paraan sa pagkontra sa cancer cells. At ngayong October 21, 2024, ibinahagi ni Doc Willie sa kanyang Facebook na makalipas ang 2 buwan na pagkikipaglaban niya sa cancer, akala niya ay tapos na ang kanyang buhay. Ngayon ay unti-unti na siyang gumaling at ngayon ibinahagi nito na unti-unti na siyang gumagaling mula nang umatake ang sarcoma cancer. At umaasa naman si Doc Willie na makakuha ng pwesto sa Senado sa kanyang tatakbuhang posisyon bilang senador sa 2025 midterm elections. Pangalawa sa ating listahan si Kris Aquino. Ang kinikilalang queen of all media na si Kris Aquino ay na-diagnose na may chronic spontaneous urticaria, isang autoimmune disease noong 2018. Dahil sa matinding karamdaman na tumama kay Kris, nag-iba ang kanyang pisikal na anyo, labis siyang nangayayat dahil na rin sa mga epekto ng mga medikal na proseso na kanyang sinusundan dun sa labas ng bansa. Pag-aamin pa ni Kris, maraming beses na siyang inatake ng autoimmune disease at maraming beses na din siyang nasa bingit ng kamatayan. At ngayong 2024, kinumpirma niya na siya ay nagkaroon ng 6 pa na mga autoimmune conditions. Matapos ang mahigit 2 taon na pananatili sa Amerika, nagbigay ng update si Kris Aquino na muli siyang magbabalik sa Pilipinas. Sa kanyang latest Instagram post ay ibinahagi ng TV host actress na uuwi na ito sa bansa dahil kailangan niyang sumailalim sa kanyang pangalawang immunosuppressant infusions. Kasunod nito ay ang pasasalamat ni Kris Aquino sa lahat ng mga taong patuloy na nagpapaabot ng kanilang malasakit at suporta sa kanyang pinagdadaanan. Bukod dito, ibinahagi rin ni Kris Aquino ang rason kung bakit niya napagdesisyon ng umuwi ng bansa. Inamin niya na kailangan niya na matinding suporta mula sa mga kapatid, malapit na kamag-anak at kanyang mga kaibigan laban sa sakit na iniinda. Nagpasalamat rin ito sa mga taong naging parte ng kanyang gamutan habang siya'y nasa ibang bansa. Nagbigay naman ng update si Kris tungkol sa kanyang health condition kung saan kinumpirma niyang cancer-free na siya, ngunit nananatili pa rin until now ang kanyang autoimmune diseases. Deborah San. Emosyonal pero punong-puno ng pag-asa ang batikang aktres na si Deborah San matapos mag-open up tungkol sa kanyang pinagdadaanan sa kalusugan. Sa isang interview, ibinunyag ni Deborah na na-diagnose siya ng stage 2 colon cancer. Kasunod niyan ay lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan niya sa showbiz industry, pati na rin sa ilang mga politiko na nagbigay ng tulong sa kanya sa agaran nitong pagpapagaling. Sa kabila ng kanyang health condition, sinabi ni Deborah na pwede pa rin siyang magtrabaho at masaya raw siyang tatanggapin sakaling may offer sa kanyang proyekto. Binanggit din ni Deborah ang kanyang lubos na pasalamat
pasasalamat sa FPJ's Batang Quiapo kay Coco Martin dahil nabigyan siya ng role na kanyang ginagampanan kamakailan. Monica Herrera. Hindi natapos sa stroke ang mga pagsubok sa dating aktres na si Monica Herrera dahil natuklasan ng mga doktor na siya ay may brain tumor. Isang panibagong dagok sa buhay niya na lalong nagpatatag sa kanyang relasyon sa Diyos. Nanindigan ng aktres na walang pagbabago sa pananampalataya niya sa may kapal sa kabila ng mga pinagdadaraanan niya. Kung matatandaan noong June 2017, dumating ang malaking pagsubok sa kalusugan ng dating aktres na matapang niyang hinarap at lalong nagpatibay sa pananalig niya sa Panginoong Diyos nang siya'y tamaan ng stroke. Marami pang ibang mga sikat na celebrities o mga sikat na personalidad ang nagkaroon ng sakit at ang iba sa kanila ay pumanaw na. Bilang respeto na rin sa naiwang pamilya, minabuti po nating huwag na lang isama sa ating video. Ano bang komento ninyo dito? Please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.